Mga ka-idol, ayan, Diyos ko. Mga ka-idol, nandito na naman si Labori Team kumakatok sa inyong mga pintuan para tayo ay magkakwentuhan na naman. Diyos ko, bagong araw, bagong pag-asa. Yan ho ang ating baon, araw-araw. Nakikita na naman sa labas ko. Alas 4 pa lang ganyan na ho. Kailangan natin isara ang mga kurtina para hindi tayo nasisinagan ng araw, ayan, naaarawan. Habang natutulog ka kasi, mataas na yung araw, sinag ng araw mga ka-idol. Ayan, yan ho ang pagbabago dito sa Canada ngayon, spring, summer. Pero kapag fall na po at saka winter, mga ka-idol, bakit ba ako napapalakas yung boses ko? Ay may alas 4 ng umaga ay super dilim pa, ayan. Alas 4 pa lang po ng hapon ay madilim na, ayan, kabaliktaran na yung nangyayari, ayan. Mga ka-idol, tugmang-tugma ang ating pag-uusapan ngayon sa mga nangyayari sa labas, sa panahon natin ngayon. Ang pagbabago, ayan. Pag-uusapan natin kung paano hinaharap ang pagbabago sa iyong buhay. Pagdating sa pag-ibig, pagdating sa karera, at higit sa lahat, pagdating sa takbo ng panahon. Ayan, ano-ano po ba ang inyong mga naiisip, mga ka-idol? Maaari nyo nang i-share or ibahagi ang inyong mga kwento. Ayan, ang mga kwento na ating ibabahagi ay mga kwento ng ating mga ka-idol dyan na nagbibigay saya, tuwa at inspirasyon. Ayan, bago tayo mag-usap mga ka-idol, ay hatiin. Hahaluin ko muna ang aking mainit na kape. Ayan, nainom ko na ang kalahati habang nag-iisip ng ating palabas. Ayan, my favorite color, yes. Mga ka-idol, bago tayo matulog kagabi, sabi ko na naman kayong gagawin ko bukas. Mapapasinon na yan. Sino yan? Didig ko yan ako sa ano bang kaping to? Masarap kasi itong kaping ito. Simple lang siya. Regular na kape lang. Pero masarap. Ayan. Yan po yung aral. Yung mga tao nakikita natin, mga simple. Pero pagka nakasama mo, pag nakilala mo, may ibubuga. Ayan. Mga simpleng tao pero may maibubuga. Yan ho ang masarap kasama sa buhay. Kung ano ang aking sinasabi, maaari niya pong pindutin ang 1 para sabihin ko ang aking sinasabi. Ayan, pinagsasabi natin, Ayan ho mga ka-idol, ang ating pag-uusapan. Back to normal tayo, yung pagbabago. Paano ba natin hinaharap ang pagbabago? Change. Mahirap kasi minsan harapin ang pagbabago, Kaakibat niyan yung, syempre, hindi ka sanay, kailangan hinahanap-hanap mo yung dati mong kinagawian, lalo na yung sa nangyayari ngayon sa gitna ng pandemic. Buong taon na po tayong nag-a-adjust, alam mo yun, nagsasakripisyo, pero kailangan nating harapin yung pagbabago. Ayan mga ka-idol, sandali lang. Ayan mga ka-idol, pa-intro lang yun, Pinutol natin dun kasi ang haba-haba ng intro ng Labori Team. Ayan. 15 minutes bago magpa-intro, Kailangan nating baguhin. Ayan. Nasanay tayo na matagal ang intro ng Labori Team. Ngayon, iiksian natin ng konti. Ayan. Ang pagbabago kasi mga ka-idol ay palaging nandyan, kaakibat na ng buhay natin sa araw-araw, Hindi tayo pwedeng manatili sa normal. Kailangan nating may pagbabago. Ayan, lahat unahin natin sa tao, Kapag tayo mga ka-idol ay nakagawa ng mali, kailangan nating baguhin. Yun ho, doon pumapasok ang salitang pagbabago. Yung pagbabago mga ka-idol, kapag nakagawa ka ng mali, kailangan nating matutunan yung aral, ayan. Yung aral baunin natin para
magkaroon tayo ng magandang kinalalabasan. Ayan, yan po ang aking sinasabi. Pagdating sa buhay kasi natin, kailangan natin talaga ng mga pagbabago. Yung pagbabagong yan ay nagbibigay ng panibagong sitwasyon, panibagong aral, panibagong ikaw. Ayan, yun po ang mahalaga, kapag nagkaroon tayo nakagawa tayo ng pagkakamali. Kailangan talaga natin ng pagbabago. Ayan, Diyos ko, puro pagbabago ang naririnig nyo. Yun ang bago sa Labore Team. Yung hindi kayo sanay na, hindi ko nababanggit, ito yung bago. Yes! Hindi naman kailangan sa buhay ng tao kasi, kapag nakagawa tayo at seryoso, kapag nakagawa tayo ng mali, kailangan nating itama ang ating sarili. Ayan, itama, dahan-dahan. Hindi naman natin pwedeng biglain dahil pag binigla mo, minsan hindi maganda yung kinalalabasan. Ayan, dapat may proseso. May word dyan sinabi ni Upamam sa akin. Sa akin, ang gamit ko proseso. Ang gamit ni Upamam sa pangyayaring yan ay kalimutan ko. Pwede bang basahin yung message niya? Sandali. Yeah, basta ganon. Pattern, yes, may pattern daw. Yung pagbabago ng tao, nangyayari sa buhay ng tao ay may pattern. Yes, anong pattern yan, Upamam? Minsan kasi ang buhay ng tao pag ganon, di ba, umiikot-ikot lang tayo. Pero yung iba, umiikot lang din sa apat na sulok. Mga ganon. Pak, mga ganon. Gumaganon-ganon lang. Pero mas maganda ho yung umiikot-ikot para makakarating ka sa kinaroroonan mo. Yun ho ang pagkakaiba. Hindi alam ng lahat. Yung nangyayari sa ating buhay ay dapat yung umiikot-ikot ka lang. Kasi kapag umiikot ka sa square, hindi gumugulong. Yes, may natutunan kayo. You stuck yourself in one situation. Yes, yung square. Nandun ka lang sa isang kulob na lugar. Dapat umiikot. May pagbabago man, umiikot. Yung pag-ikot ng kapalaran mo ay pumapasok ang bago sa'yo. Naintindihan yung mga ka-idol? Hindi naintindihan. Kung hindi naintindihan, gaya ng aking sinasabi, press 1 ho para lalo nyo maintindihan. Ayan, Diyos ko, ang Labore Team po ay naniniwala sa pagbabago. Ayan, Diyos ko, giniginaw ako. Ano ba naman yan? Sabi, pinag-uusapan. Yun ho, kasi mga ka-idol, ang pagbabago talaga, minsan talaga hindi natin maintindihan, hindi mo naiintindihan. Pero, kinalaunan, maiintindihan nyo yan Diba? Parang sinasabi ko, ano sinasabi ni Labore Team? Change. Yes, ang pagbabago mga ka-idol ay mahirap tanggapin. Lalo na kapag nasanay ka sa isang bagay. Di ba? Lalo na, alimbawa, sa pamilya mo, kasama mo palagi ang mga mahal mo sa buhay. May nangyaring masama, iniwang ka. Yun yung pagbabago na parang, syempre, di ba? Hindi natin inaasahan sa buhay. Nobody's permanent in this world. Yes. Mapapaiyak na naman natin si Chenny's Vlog. Si Chenny's Vlog kahapon, umiiyak siya, humahagulgul sa kwento na binahagi ni Labore Team. Yun mga ka-idol, ay makatotohanan naman yun. Makatotohanan na nangyayari sa ating buhay. Yan. Yung pagbabago kasi, ang pagbabago na pinag-uusapan natin mga ka-idol ay walang nakakaisip na yung mga dumarating sa atin, hindi natin minsan, nagugulat na lang tayo, ay ano ito? Hindi tayo handa. Dapat, ang isang tao, huwag tayong maghintay ng pagbabago. Huwag tayong masurpresa sa pagbabago ng panahon, sa takbo ng karera, sa takbo ng buhay, financial, spiritual, emotional. Lahat yan nagbabago mga ka-idol. Yes, binabago yan dahil may mga mas magandang pagkakataon, mas magandang sitwasyon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagbabago sa atin, hindi nyo ba alam? Ang alam ko, ang Diyos ang nagbibigay ng pagbabago sa atin. Sasabihin ng Diyos, ay masyado ka nang expose, ganon. Kailangan mo nung i-upgrade ang sarili mo, yung ganon. Change yon. Kumbaga, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para ibigay sa atin yung pagbabago, yung ikakaganda natin. Yes, totoo. Halimbawa, umibig ka, tingnan mo si Frenzy TV at saka si Nice Channel. Bago sila magkakilala, bago sila magmahalang dalawa,
ay pareho silang mayroon silang bit-bit na iba't ibang kwento. Pero yung kwentong yun ay hindi sapat para sa kanila. Kaya naisip ng Diyos, baguhin ang kanilang tadhana. Pinagtagpo sila. Ayan, di ba? Pinagtagpo sila. Parang alam na alam natin yung tadhana ni Friendship at saka tadhana ni Nice Charm. Halimbawa lang po yun mga ka-idol. Yung buhay, kwentong pag-ibig ni Friendship TV. Ayan, si Friendship TV. Sabi ko, ka-idol. Sabi ko, Diyos ang Diyos ka sa picture mo, sabi ko. Yun ang halimbawa ng pagbabago. Sabi niya, nalugi na nga ang belo dahil sa akin, sabi niya. Bakit naman? Hindi na ako nagpapabelo. Filter lang yan, sabi niya. Nagpa-filter lang pala sa cellphone. Yun yung pagbabago. Alam niyo ba, noon, wala naman tayong mga gadget, di ba? Kung anong itsura mo, yun na yun. Oo. Hindi mo na mababago. Pero ngayon, sa panahon ngayon, dahil sa tindi ng teknolohiya, nababago natin ang ating mga skin color, mga ganon, mga yung pag-smile, yung ganon, yung lahat ng kaya natin gawin, gustong baguhin, magagawa mo sa tulong ng teknolohiya. Ayan, Friendship TV, ituloy mo lang yan. Yes, malaking tulong sa iyo yan, di ba? At least nagbibigay ng confident yung ginagawa mong pag-filter. Minessage niya sa akin yung nabasa ko. Diyos ko, Diyos ang Diyos ka na ka-idol, sabi ko. Kaya ako nagawa tong pagbabago. Ayan. Actually, pagising ko, ano naman kayang gagawin ko? Yun, sabi ko, ay, nabasa ko yung message ni Friendship TV. Gusto niya itapik ngayon yung pagbabago. Ayan, malaki ho ang pinagbago ni Friendship TV. Sabi niya gano'n. Una, pagdating sa karera, mas bongga yung karera ni Friendship TV. Yes. Pagbabago sa buhay niya, yung dumating si Nice Channel. Yes, mas daw siya. Silosang man siya. Pero nakokontrol niya yung kanyang sarili. Hindi daw gaya ng dati. Aba, nagmahal. Ang pagmamahal nga naman kapag natamaan ka, gumanon siya. Yes. Siya, natamaan ni Cupido. Yun yung pagbabago. Minsan kasi talaga ang pagbabago, kailangan natin to grow, to be a better person. Yes. Naririnig ko si Batchoy. Makikijoin na naman si Batchoy. Kasi iba naman tong araw ng ating likod ko. Yung araw, alas 4, alas 5, mataas na. Sino hindi magigising? Unless 10 kortinang ilagay mo. 1, 2, 3, 4. Dilim na dilim ka na. Iba naman na yun. Parang Jerry horror na yun. Kapag 10 kortina na. Yes, mga ka-idol. Lalo ngayon, pandemic. Hindi naman tayo sanay sa ganito. Yung lahat ng klase ng pagbabago, yung change na naranasan natin ng buong taon. Gaya ng paglalagay natin ng mask, para protection sa ating sarili. Akala lang natin noon, mask lang. Ngayon may face shield na. Ngayon may may tawag dito, gown. Diyos ko. Huwag nating ipagdasal natin na hindi dumating yung araw na naglalakad tayo sa kalsada, naka-gown, naka-face shield, lahat na covered na. Diyos ko, di ba? Pag naubusan ng mga PPE, ano na lang isusuot natin? Kortina, kumot, tuwalya. Alam mo yun? Paano na yun? Di ba? Ang hirap ng change na yan. Pero patuloy tayong lumalaban. Ayan ho ang mahalaga, mga ka-idol. Lumalaban tayo sa mga pagbabago ng panahon. Sana bumalik tayo sa dati. Pero ang tanong dyan, mga ka-idol, hanggang kailan yung pandemyang ito? Walang makakapagsabi kung kailan. Parang ito na ang the new normal na naririnig natin. Pero nakaya natin buong taon, halos 1.5 years na tayong ganito. Yung change. Parang nasasanay tayo. Para pagising mo, paglabas mo ng bahay, magmamask ka. Magsakay mo ng jeep, pagsakay mo ng bus, kailangan mo suot-suot yung mask na yan. Kumbaga, yung change na to ay sinasanay tayo to face the reality. Yes, napapa-English na naman tayo. Pagdating sa trabaho, ayan, Diyos ko, hindi tayo makahinga. Lalo ngayon magsa-summer, ang init, nakamask ka pa. Lahat ng yan ay parte na, sino to? Kitchen, Reyes, kusina ni Arlene Kitchen. Magme-message ho siya. Sabi, ibida mo naman ako, ka-idol.
Umagang-umaga, bibida ka Arlene's Kitchen. Kilala nyo yung mga ka-idol. Nakikita ko yan si ka-idol Arlene's Kitchen sa bahay ni Jake Don Vlog. Kaya binida na kita. Okay ka na. Sabi ko, anong gusto mong role ka-idol? Sabi ko, kasi yung isang araw, break time ko, nakipag-message siya. Ni-reach out po ako ni Arlene's Kitchen. Sabi niya, ikaw pala si Liavori team. Sabi niya ganon. Magandang lalaki. Sabi niya, ay salamat naman ka-idol. Sa dami ng tao sa mundo, ikaw ang nagsabi niyan. Yes, totoo po yan. Yan ho ang pagbabago. Yes, pagbabago na inyong narinig. Ang gwapo daw si Liavori team. Crush yata ako ni Arlene's Kitchen. Nag-message siya. Ibida mo naman ako. Diyos ko, ang dami mong sasabihin, Arlene's Kitchen, ibibida. Kumustahin mo ako. Yes, kamusta Liavori team, ganon. Tapos sasabihin mo, ibida mo naman ako. Yung tabida ka na Arlene's Kitchen, ano pa ang gusto mong mangyari? Nabida ka na. Yun ang pagbabago sa buhay ni Arlene's Kitchen. Nabida siya sa palabas ni Liavori team. Matutuwa ako siguro pag pinindit mo yung join button. Nangating ilong ko sa'yo, Arlene's Kitchen. Naagaw eksena siya, mapapanood niya to, sabi, ay nabida na ako ni Liavori team. Pero anong ginawa niya? Wala naman. Pinapindot lang ako ng join button. Yun ang gawin mo, Arlene's Kitchen. Maraming salamat sa pag-reach out mo. Nakakausap ko siya. Nagme-message siya. Ayan, maraming salamat. Pindutin mang join button, magtatagal ang friendship. Yes, lahat ng mga hindi pa ho nakapindot yan, pindutin nyo ang join button ni Liavori team para magtatagal yung friendship natin. Yan yung bago. May join button. Pindutin mo para humaba ang friendship. Yes, kapag hindi nagpindot, sin, ganun. Isisin lang kita. Ganon. Yan na nga mga ka-idol, pagbabago. Pag napapaisip ko din, pag gumaganon ako, ang katinang ilong ko sa iyo, Arlene's Kitchen, na-distract ako sa mga text mo. Ibida daw siya. Ayaw niya ng kontrabida. Heart pahinga tissue. Na-miss niya yun. Hindi ko nabanggit kahapon. Oo. Heart pahinga tissue. Halika, sama ka dito. Sumama ka dito. Yes. Akala ko sino yan si Heart. Nandito si Heart ulit. Binisita ako. Na-miss natin si Jake Don Vlog, no, Heart? No, na-miss natin. Kaya kami ni Heart, nakita kami sa isang bahay. Nagkasalubong kami doon. Bit-bit niya, kare-kare, bit-bit ko. Anong bit-bit ko? Dinuguan? Oo. Nagkasalubong kami doon. Nagkamustahan lang. Pero, di ba, ang saya ni Heart? Oo, na-miss ko din siya. Ngayon lang kami yun ang changes. Yung schedule niya kasi naging busy. Yung schedule ko, nagbago din. Kaya, hindi kami nagkakasalubong this past few days. Yes. Yun na nga mga kaidol kung ano-ano namang sinasabi ko. Pag may pagbabago sa iyong buhay, tanggapin lang natin ng buong buo. Intindihin natin kung anong dahilan ng Diyos. Yun naman ang kailangan natin mga ka-idol. Ang pagbabago kasi hindi naman binibigay kung walang purpose, walang dahilan. Yes. Ang pagbabago talaga pagdating sa karera mo, sa pagbuhay, pag-ibig, sa takbo ng pamilya at sa lahat-lahat lahat yan may magagandang dahilan kung bakit nangyayari. Tulad ngayon, itong pandemya, hindi natin maintindihan nung una, takot ang lahat, naabala, natakot, alam mo yun, lahat ng mga iniisip natin ay naisip na natin. Pero lahat ng yan ay may dahilan. Ayan. Sa una kasi hindi ko maintindihan. Itinigil ang pagtatrabaho dito ng 2, 3, so hindi ka handa. Pero ngayon, syempre, nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho yung asawa ko. Tapos, ako, yung parang nagkaroon ako ng maraming oras sa anak ko. Yan ho ang naibigay ng pandemya sa akin. Hindi tayo puro trabaho. Pag alis mo ng bahay, tulog. Pagdating mo, tulog sila. Ngayon, pag alis mo, tulog man. Pag uwi mo, makakasama mo na ng ilang oras bago sila matulog. Alam mo yun, nakakapaglaro, nakakabanding mo sila, nakakasama sa pagkain, napapaliguan, lahat ng hindi mo nagawa noon ay nagagawa ko ngayon. Yan ho ang naibigay ng pandemya. Yes, maraming salamat sa pandemya. Hindi tayo nagpapasalamat dahil ito na ang nangyari. Nagpapasalamat tayo dahil nagkaroon tayo ng maraming oras sa pamilya. Ang nabanggit ko itong mga nakaraang vlog ko, kung napanood nyo, yung hindi natin nagagawa noon ay nagagawa natin dahil sa tulong ng pandemic. Yes, yung sabay-sabay kayo kumain, 'di ba?
Nakakamusta mo na yung mga kaibigan mo na hindi mo nakakausap noon sa sobrang busy mo. Yes, lumamig na naman ang kape ko. 'Di ba? Marami tayong na-realize, marami mang pagbabago. Pero maganda yung naging pagbabago na 'yan. Yes, inattach tayo sa pamilya. Ibinigay natin ang oras natin sa kanila. Yes, kumikita tayo pero hindi man ganun kabongga yung kinikita mo noon. Kikitain mo naman ang pera, pero yung moment, yung oras na nawawala ay nandyan na. Nagagamit mo na ng tama. Di ba mga ka-idol, naisip nyo yan? Tulad ng mga kaibigan natin sila, Boss BTV, ayan. Yung mga hindi nila nagagawa noon, nagagawa nila ngayon, yan. Nakakarating siya sa iba't ibang lugar, ayan. Nagtuturo po siya ng mga hayop, nagbabakuna siya ng mga hayop. Dati hindi daw niya nagagawa yan. Siyempre, walang hayop sa kanila. Di ba? Ngayon, nararating na, nabibigyan sila ng pagkakataon na yung magawa na ang trabaho. Ayan. Si Jerry Horror, ayan. May naririnig ko. Nagising na yata si Batch. Yung anak ko kasi, masyado silang attached sa akin. Pag tulog kami lahat, magkakasama. Kapag gumising ka, malingat ka lang, naghahanap na. Alam mo yun, nasanay na din. Dati kasi, hindi naman sila ganyan. Kasi nga, pag ulis ko tulog, pagdating ko tulog, kumbaga, day off lang kami nagkakasama. Diba, ang hirap? Maganda pa rin, no? Yung ganito. Gusto ko na, isang job lang talaga. Palitan na lang. Tiis-tiis, ganun. Kasi mahirap din yung puro trabaho. Dito kasi sa Canada, mga ka-idol, kailangan mong, trabaho dito. Pero minsan kasi nakakapagod din. Lalo na yung papagod yung pa ako. Napilay, diba? Hanggang ngayon pilay pa rin mga ka-idol. Nag-iba ng kulay, nag-purple. Ang tawag ng nag-ubi-ubihan na pa ako. Sinend ko nga sa mga ka-idol natin dyan. Sabi, paaba ba yan? Nasakit siya. Inilot ko kasi, dapat pala, hot compress ba? Cold compress. Ano ba? Nalilito ako. Yun nga, nilagyan ko ng yelo kagabi. Guminhawa yung pakiramdam ko. Maraming salamat kay Doc Opa Ma'am sa mga advice niya sa akin. Ang dami niyang advice sa buhay. Word of wisdom. Sabi niya, laboratory team. Sabi niya, bumaba ka, bumangon ka, lagyan mo ng yelo ang paa mo. Yan. Sabi niya, bakit naman? Kasi parang gulay ng paa mo para mag-fresh. Sabi niya, lagyan mo ng yelo. Yes, nilagyan ko ng yelo, guminhawa. Kasi kahapon, parang napagod yung paa. Sa trabaho kasi akyat baba. May elevator pero akyat baba ka. Lahat ng mga nasa unit na trabaho na unit clerk. Wala, lahat sila naka-medical leave. Diba? Ayoko namang medical leave. Wala nang matira. Yun na nga mga ka-idol. Ang pagbabago sa ating buhay ay tanggapin at yakapin natin. Ang lahat ng mga nangyayaring yan ay may dahilan. Ayan. Ang dahilan na yan ay matutunghayan nyo pagdating ng araw. Ay, magugulat ka na lang. Ay, oo nga, no. Yung ganun. Na ano yun ay mga idol? Nabubul ako. Ano na yun? Pagdating sa pag-ibig, sa karera, paulit-ulit celebrity. Wala nang manunood. Hindi, masakit yung pa ako, nadidistract ako mga ka-idol. Yun yung pagbabago, hindi ako makatakbo, ganun. Hinihintay natin yung pagbabagong yun, hinihintay natin maghilom para bumalik sa dati. Ayan, yan ho ang tamang salita, yung nangyayaring pandemya ngayon. Hinihintay natin yung araw, yung pagkakataon na maghilom ang lahat. Bumalik tayo sa normal. Ayan. Yung kape, sorry po. Hindi ganun sa laboratory. Hintayin natin yung araw na yun. Ipagdasal natin, ayan, para mapabilis ang paghilom ng tadhana sa atin. Ayan. Yan. Yung iba talaga, wala nang yung parang, ay, ito na yung new normal, nasasanay na. Paglabas ng bahay, magmasa, trabaho, lahat, hugas ng kamay, nasanay na ang tao. Yun naman talaga importante. Pag nasanay ka, hindi mo na namamalayan na mahirap. Diba? Kapag tinanggap mo ng buong buo sa puso mo, hindi mahirap. Yes, parang pag-ibig yan Noon, parang sabi ni Frenzy TV, nung umibig siya, lagi siyang nagsiselos, matagal daw mag-reply ng text si Nice Channel. Alam mo yun? Pero ngayon, nasanay siya. Hindi na siya tinitext. Hindi na siya kinakausap. Kasi ako na kinakausap ni Nice Channel. Laging nagme-message ang lolo mo. Kamusta ka, idol? Ang paa mo. Bakit yung paa ko ang kinukumusta ni Nice Channel? Masyado siyang affected sa pagkapilay ko.
Dahil nagkukwentuhan kasi kami mga ka-idol. Kamusta yung paa mo? Laging paa. Lahat na lang ng mga ka-idol natin dyan. Kamusta ang paa mo? Dati nung hindi ako pilay, kita kamusta ba ako? Kita kamusta ako? Kamusta na laboratory? Bago kang kapalabas. Yun lagi ang sinasabi nila. Laboratory, kamusta na? Anong palabas mo? Mga ganun. Ngayon hindi na. Kamusta ang paa mo? Paa na. Sus ko sa daliri. Kamusta ang daliri mo? Kamusta ang kuko mo? Ano ko kaya to? Ikat ko kaya to, no? Putulin ko kaya. Tapos, kamusta ang kamay? Dalir mo. Diba? At least, sana all naging paa. Diba? Si Jerry, sana all paa ka. Para makamusta ka ng mga ka-idol. Kamusta ka na ka-idol, Jerry? Na-miss ko din si Jerry, ano? Nakakausap ni Bregan yan si Jerry. Kasi ayaw manood ni Bregan sa mga palabas niya kasi natatakot. So, sabi ko one time, tawagan natin sa yung may-ari ng palabas para makausap. Ayun, nagkausap sila. Close na sila. Yes. Close na sila. Kaso itong si Jerry, yung bata, hihiraman ng ano. Oo, hihiraman. Joke lang, Jerry. Baka na, ano na si Jerry. Sabi ni Aisa Joy. Fan ko daw si Aisa Joy. Napapatawa natin araw-araw. Si Jake Tunblang, nakita ko kanina, nagda-drive. Malakas ang ulan. Mag-ingat ka dyan, Diyos ko. Kailangan ka namin. Ang tagal mo bumalik, ha. May live streaming ba siya ngayon? Mula Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Alas, magsasabado na wala ka pa rin. Ako na lang kayo mag-live streaming sa ano niya, no? Payag kayo mga ka-idol. Sa slot niya, yung ganito, yung 8 p.m. to 11 p.m. pag Sabado-Linggo. Pahinga niya, 'di ba? Sabado-Linggo wala siya. Live laboratory team na. Payag kayo. Sige, gawin ko 'yan. Sabado-Linggo. Kung meron siya Sabado, edi mag-live streaming ako, walang problema. Iba naman yung computer na ginagamit niya eh. Iba naman yung computer na gamit ko, 'di ba? May bago siyang computer, may bago akong computer. Anong problema doon? Iisa lang naman, 'di ba? Kung wala kayo doon, di doon kayo sa akin. Kung wala kayo, nandito kayo sa akin, edi dito kayo sa akin. Ganon. Magalit si Jake Dunblag. Inaagawan siya ng ng slot. Respeto yan, Sabi ko nga sa kanya, hindi ko gagawin yun. Mahirap na yung may naggaganon sa si Jake Dunblag pala yung naggaganon sa live streaming. Ayun na nga mga ka-idol, napapahaba na ng mga istorya natin. Sana may natutunan kayo sa ating pinag-usapan mga ka-idol, sa pagbabago. Lahat sa buhay natin mga ka-idol, ang pagbabago ay kaakibat na natin yan. Ayan. Huwag nating isipin na ang pagbabago ay pagsubok. Huwag nating isipin natin palagi na ang pagbabago ay may dahilan. Ayan, yan na lang sabihin natin. Kung ano naman sasabi ni laboratory. Yes, lahat ng pagbabago, normal lang po yan. Yes. Wala na ako maibang maisip. Ano ba to? Fresh naman ako ngayon. Fresh naman yung isip ko, pero bakit? Pag sinabi kasing pagbabago, parang ang lawak ko ng 5 letra lang ho yan Pero ang lawak ng ibig sabihin ng change, 'di ba? C-H-E-N. Ay 6 pala, C-H-E-N-G-E. Change, 6 na letra. Diyos ko, wrong spelling, wrong tayo. Oo. 6 na letra, pero napakalawak ng ibig sabihin mga ka-idol. Pero yung lawak na yan, marami tayong matututunan sa salitang change. Yes. Oo. Pag kasi ang change, may matalik kang kaibigan, kapag nabasag daw yun, hindi mo na maibabalik. Totoo po yun. Pero kapag willing ang isang tao na maibalik yung dating yung samahan, mabubuo naman Pero minsan kasi, di ba, totoo yan, kapag nabasag ang isang salamin, hindi mo na siya na mapagtagpi-tagpi pa. May tape mo man, may bakas na doon. May lamat na ang iyong samahan. Di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng alam mo yun, yung change na yan, nagkakaroon tayo ng alinlangan kapag may change pagdating sa pagkakaibigan, depende na rin sa sitwasyon siguro. Kung may nagawa siyang malaking nagawa na mali, halimbawa, ang hirap ibalik. Pero kapag nagkapatawaran, yun ang importante, yung pagpapatawad, pagtanggap, ay naibabalik yun. Naibabalik, oo. Hindi man naibalik sa unang araw, sa pangalawang araw, sa takdang panahon. Yes, huwag nating biglain ang isang pagkakataon o isang sitwasyon na maging okay ulit kung hindi pa naman natin napapatawad, natatanggap,
at nabibigyan ng pagkakataon ng isang tao. Yan, huwag nating madaliin ang ating sarili. Kapag minamadali kasi, hindi rin nagiging successful. Dapat dahan-dahan, idaan sa tamang proseso at